Hi sa lahat! At ngayon, sisilipin natin ang isa pang nakakakilabot na kaso. Noong tagsibol ng 2016, sa tahimik na bayan ng Fort Worth na matatagpuan sa estado ng Texas, naganap ang isang marahas na pagpatay na ikinagulat pati ng mga pinakamahusay na investigador. Ang biktima ng krimen ay isang batang ina na maraming anak na nagngangalang Elizabeth Paula Arellano, nagtatrabaho bilang paramedic. At ikaw ay magugulat pag nalaman mo kung sino ang may kagagawan. Ang mga pangyayari sa trahedya ay sobrang kakaiba. Sa mga unang teorya ng mga pulis ay natural death lamang ang kinamatay ni Elizabeth. Gayunpaman, hindi tugma ang gayong teorya sa mga pahayag ng mga taong saksi ng nakakatakot na eksena. Ang investigasyon ay kinakailangang gawin ang maraming masusing trabaho upang maunawaan ng lahat at madala ang kriminal sa harap ng hukuman. Gayunpaman, dahil sa karahasang ginawa niya, ang parusang inihatol ay tila masyadong hindi mabigat at di makatarungan para sa marami. Si Elizabeth Paula Arellano ay ipinanganak noong 1987, August 16, sa American City ng Fort Worth, Texas, kung saan siya ay nakatadhanang gugulin ang maikli niyang buhay. Lumaki siya kasama ang kanyang dalawang kapatid na babae, si Alessandra at si Giovanna, na halos hindi siya maihiwalay sa mga ito. Ang tunay na ama ni Elizabeth ay iniwan ng kanyang pamilya noong siya ay musmus pa lamang. Hindi siya nagpakita ng anumang interes sa kapalaran ng kanyang mga anak at hindi ito kinokontak ang anak sa kahit anong paraan. Ang kanyang ina, si Juanita, ay nag-asawa muli sa isang lalaki na nagngangalang Fidel, na nagampon sa kanyang mga anak at trinatong parang kanyang sariling mga anak. Si Elizabeth ay may magandang relasyon sa kanyang stepfather na sumuporta at tumulong sa kanya sa lahat ng bagay. Ang batang Elizabeth ay masigasig na nag-aaral sa paaralan at nangarap na balang araw ay maging isang doktor. Noong siya ay nasa high school, nakilala niya ang isang lalaki na nagngangalang Rudolph Arellano, na hindi nagtagal ay naging karelasyon niya. Halos 8 taon ang agwat ng edad ng dalawa na medyo ikinakahiya ng mga magulang ni Elizabeth. Ngunit hindi sila nakikialam sa kanilang relasyon dahil sa kanilang tingin, ang napiling lalaki ng kanilang anak ay tila isang lalaking seryoso at lubos na maaasahan. Sa gulang na 16 na taon, bago pa lamang makatapos ng paaralan, legal na ikinasal si Elizabeth sa kanyang kasintahan. Ang mag-asawa ay sunod-sunod na nagkaroon ng 4 na anak, 3 lalaki at 1 babae. Ngunit sa kabila ng dami ng kanilang mga anak, hindi nais ni Elizabeth na maging isang may bahay. Naalala niya ang kanyang pangarap noong bata pa siya, kaya't nagtapos si Elizabeth ng medisina at nakakuha ng trabaho bilang paramedic. Plano niyang kumuha ng higher education upang maging doktor. Ang batang babae ay mabait at madasalin. Lumaki sa mga tradisyong Kristiyano. Regular niyang dinadala ang kanyang mga anak sa simbahan. Itinatanim sa kanilang pagmamahal at habag para sa kanilang kapwa, pamilya at mga kaibigan na nagbigay katangian sa kanya bilang isang napakasensitibong tao, laging handang tumulong. Kung titignan, tila malakas at masaya ang kanilang pagsasama ni Rudolph. Ngunit matapos ang 13 taon ng pagsasama, ang pagsasamang ito ay nag-umpisang magkaroon ng lamat. Noon pa man, seloso na si Rudolph sa kanyang asawa. Sinusubukan niyang kontrolin ito sa lahat. Ngunit sa paglipas ng panahon, sumobra na ang kanyang asal. Noong tagsibol ng 2016, matapos ang isang away ng selos na sinimula ng kanyang asawa, dinala ni Elizabeth ang mga anak at lumipat sa bahay ng kanyang mga magulang. Si Rudolph ay nagtangkang makipagkasundo sa kanyang asawa, ngunit
pagod na si Elizabeth sa pagtitiis sa kanyang mga pag-aalboroto. Bukod dito, ayaw niyang madinig ng mga anak ang mga away ng kanilang magulang na halos araw-araw kung mangyari. Kaya't naglakas loob siya at opisyal na nag-file ng diborsyo. Nagdesisyon siyang magpakasaya kasama ang kanyang mga kasamahan sa trabaho pagkatapos ng trabaho sa isang lokal na club. Kaya, sa Biyernes ng gabi, 15 ng Abril 2016, ang 28 taong gulang na batang ina kasama ang kanyang mga kaibigan ay nagpunta sa isang masayang lugar. Doon siya sumayaw at nag-enjoy. Ngunit hindi uminom ng alak dahil plano niyang umuwi sakay ng sariling sasakyan na dinala niya sa club. Lagpas na ng hating gabi nang maayos na nakauwi sa bahay si Elizabeth noong 16 ng Abril. Matapos i-park ang kanyang sasakyan, tinawagan niya ang kanyang kaibigan, kasama niya sa club ng gabing iyon at sinabihan na nakauwi na siya. At siya ay nasa mabuting kalagayan. Pagkatapos nito, ibinaba ni Elizabeth ang telepono, ngunit hindi na pumasok sa bahay. Kinabukasan, lubos na nag-alala si Juanita nang hindi makita ang kanyang anak. Alam niyang plano ni Elizabeth na maglaan ng gabi kasama ang mga kaibigan, ngunit dapat sana'y matagal nang nakabalik si Elizabeth. Hindi siya maaaring umalis nang walang abiso. At bukod doon, nakapark ang kanyang sasakyan sa labas ng bahay na nangangahulugang bumalik si Elizabeth mula sa club. Nang lumapit si Juanita sa sasakyan, napagtanto niyang hindi ito nakasara. Ang susi ay nakasuksok sa ignition at sa loob ng sasakyan ay ang pitaka at cellphone ng kanyang anak sa upuan. Natural lamang na hindi niya maaaring iwan ang kanyang mga personal na gamit sa bukas na sasakyan nang ganun na lang, na nangangahulugang may masamang nangyari. Kaagad na tinawagan ng babae ang pulisya. Sa pagre-report ng nawawalang tao, inaasahan ng pulisya na maaari nilang malutas ang kaso. Bukod dito, mayroon pa ring pag-asa na buhay si Elizabeth dahil walang dugo o mga senyas ng panlalaban sa loob ng sasakyan. Ngunit hindi ito ganun kadali. Ang unang hakbang ay ang pag-reconstruct ng pinakamaliit na detalye ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ng gabi at madaling araw na iyon. Upang sundan ang buong ruta ni Elizabeth, kailangang hanapin at tanungin ang lahat ng posibleng saksi. Una, in-interview ang mga kaibigan at kasamahan sa trabaho ni Elizabeth na kasama niya noong gabi bago ang kanyang paglaho. Ibinigay nila ang eksaktong oras kung kailan siya umuwi at matapos nito ay tumawag sa Elizabeth mismo, sinasabing ligtas siyang nakarating sa kanyang destinasyon. Bukod dito, ilang tawag at mga mensahe mula sa kanyang dating asawa, si Rudolph Arellano, na matyagang nagtangkang makipag-ugnay sa kanya ng gabing iyon ay natagpuan sa cellphone ng nawawalang tao. Ngunit, hindi kailanman sumagot sa Elizabeth sa kanya. Nagtungo ang mga pulis sa bahay ni Rudolph upang malaman kung nasaan siya at ano ang kanyang ginagawa noong nakaraang gabi at madaling araw. Ayon sa lalaki, nakipag-ugnayan siya sa kanyang dating asawa kagabi at ipinangako nitong dadalhin niya ang mga anak sa kanya sa darating na weekend. Ngunit pagkatapos, hindi na siya sumagot sa telepono at inakala niyang nagbago ang isip nito. Tungkol naman sa alibi, ang alibi ni Arellano ay kinestyon. Ayon sa kanya, kasama niya ang isang kaibigan sa isang lokal na bar ng gabing iyon. At madaling araw, mga 12:00, bumalik siya sa kanyang bahay at natulog. Kinumpirma ng kanyang kaibigan at ng iba pang tao na nagpahinga sa parehong lugar noong Biyernes, si Rudolph at siya ay talagang naroroon. Ngunit walang nakakasigurado kung saan siya pumunta pagkatapos. Sa ngayon, hindi nagbabalak ang pulisya na i-exclude si Ginoong Arellano mula sa listahan ng mga suspect. Bukod dito, tila hindi siya nababahala
o nag-aalala. Malinaw na sila ni Elizabeth ay nasa proseso ng diborsyo. Ngunit matagal na silang ikinasal sa loob ng maraming taon. Si Elizabeth ang ina ng kanyang mga anak. At nakakapagtaka na ang pagkawala niya ay tila walang epekto kay Rudolph. Sa gabi ng paglaho ni Elizabeth, isang mangingisda ang tumawag sa emergency services upang i-report ng isang kakaibang pangyayari na kanyang nasaksihan. Sinabi ng lalaki na siya ay nakaupo mag-isa na may hawak na isang fishing rod sa isang tulay. Sa bahagi ng isang interstate highway, mga lagpas ng kalagitnaan ng 4:00 ng umaga, napansin ng mangingisda na may isang sasakyan na pumasok sa tulay. Huminto at pagkatapos ay hinugot ng driver ang isang malaking bagay na tila isang tao at itinapon ito sa tubig. Sa kanyang paningin, mayroon ding mukhang malaki at mabigat na nakatali sa taong iyon. Dahil malayo ang mangingisda at madilim pa, hindi niya nakita ang mga detalye. At hindi rin niya nakita ang brand at numero ng sasakyan. Bukod dito, may malakas na hangin sa tulay, kaya't hindi rin siya makarinig ng anuman. Agad namang natagpuan ang isa pang saksi na naglalakad noong gabing iyon kasama ang kanyang aso malapit sa tulay. Hindi rin niya nakita ang nangyayari sa tulay mismo. Ngunit ang isang nakakabagbag damdaming na sigaw ang kumuha ng kanyang atensyon. Pagkatapos ay nakita niyang may malaking bagay na bumabagsak mula sa tulay na sinundan ng isang lagapak at pagkatapos ay katahimikan, batay sa salaysay ng mga saksi. Desidido ang pulisya na suriin ang ilalim ng lawa malapit sa tulay. Ilang oras ang lumipas, natagpuan ng mga divers ang isang bangkay na may malaking piraso ng concrete na nakatali sa kanyang leeg gamit ang tali. Ang babae na nalunod ay ang nawawalang babae na si Elizabeth Arellano. Kung hindi dahil sa salaysay ng isang dumaraang tao at isang mangingisda, malamang na matagal nang di natuklasan ang kanyang bangkay o di kaya'y hindi na ito matatagpuan. Dahil sa bigat ng tali, hindi nakalutang ang katawan. Ang nangungunang teorya na isinalaysay ay maaring nagpasya ang babae na magpakamatay dahil sa mga problema sa pamilya. Ngunit ang palagay na ito ay hindi matibay dahil hindi ito tumutugma sa salaysay ng isang lalaki na nakakita kung paano niya itinapon sa tubig at hindi rin sa mga salita ng mga kamag-anak na nagsasabing si Elizabeth ay may malaking plano pa para sa buhay. At hindi niya ito gagawin alang-alang sa kanyang mga anak at magulang. Buhay pa si Elizabeth nang ang isang piraso ng concrete ay itinali sa kanyang leeg at itinapon mula sa tulay. Ipinakita ito ng mga resulta ng forensic medical na nagpapakita na ang babae ay namatay dahil siya'y hindi makahinga. At sa salaysay ng isang lalaki na narinig ang kanyang desperadong sigaw habang siya ay hinahagis pababa sa tulay. Ngunit sino at para sa anong dahilan ang walang awang pagpapahirap sa isang ina na may maraming anak? Hindi itinuturing na isang holdapan ang naganap dahil wala namang gamit si Elizabeth na nawawala. Patuloy na sinasabi ng dating asawa nang yumaong na si Elizabeth na natutulog siya sa kanyang bahay noong gabing nangyari ang pagpatay at wala siyang kinalaman sa krimen. Gayunpaman, hindi pa rin inaalis ng mga investigador si Rudolph bilang isa sa mga suspect dahil wala siyang alibi. At ang kanyang kilos ay nagbunga sa mas marami pang tanong. Sa libingan, nagpanggap ang lalaki. Kumakalat ang kanyang mga luha sa kabaong ng kanyang dating asawa. Sinasabi na gusto niyang maging nasa kalagayan nito o mamatay kasama siya. Aktibong tumulong si Rudolph sa pagtatag ng isang charitable foundation upang makalikom ng pondo para sa seremonya ng pamamaalam sa kanyang asawa. Ngunit pagkatapos ng libing, nang muling tawagan ng lalaki upang magbigay ng pahayag, nag-iba ang kanyang itsura at kilos na parang walang masamang nangyari sa kanyang buhay. Pagkatapos ng masusing pagsusuri sa lahat ng CCTV footage mula sa huling ruta ng tinahak ni Elizabeth, natuklasan na
ang isang sasakyan na parehong tatak at ng kulay ng kay Rudolph ay gumala mula sa bahay ng mga magulang ni Elizabeth mga bandang 3:00 ng madaling araw. Naalala rin ng kapitbahay na nakita ang sasakyan na nakaparada sa kalsada malapit sa bahay ng namatay. Bukod dito, napatunayan na ang sasakyan ay minaneho patungo sa mismong tulay kung saan ibinato ang babae. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng maraming tanong at nang tinignan ng cellphone data ni Rudolph noong gabi ng krimen, lalong dumami ang mga tanong. Lumabas na ang lalaki ay ilang beses tumawag noong gabing iyon. Marami siyang mensahe kung saan tinatanong niya si Elizabeth kung kailan siya babalik, ngunit hindi ito sinasagot ni Elizabeth. Maaaring sinusundan niya si Elizabeth at sa huli ay nagdesisyon na hintayin ang kanyang pagbalik sa bahay ng mga magulang nito. Sa wakas, may sapat ng ebidensya ang mga pulis upang arestuhin si Rudolph bilang pangunahing suspect. Isa sa mga pangunahing saksi sa kaso ay ang panganay na anak ni Elizabeth at Rudolph. Nang ipakita sa bata ang tali na tinanggal mula sa leeg ng kanyang ina, sinabi ng anak na nakita niya ito noon sa likod ng bahay ng kanyang ama at matindi niyang naaalala ito dahil dati niyang pinaglaruan ito. Bukod dito, nakilala rin ng bata ang isang piraso ng concrete na matagal nang nakalagay sa kanilang hardin pagkatapos palitan ng bakod. Gayun din, natagpuan ng maliit na bahagi ng concrete sa trunk ng sasakyan na pag-aari ni Rudolph. Natuklasan ng investigasyon na inantay ng lalaki ang kanyang dating asawa sa bahay ng kanyang mga magulang at dinukot siya bago pa siya makapasok sa bahay. Pilit niyang ipinasok si Elizabeth sa kanyang sasakyan. Sa trunk ng kanyang sasakyan ay may inihanda na ngang tali at concrete. Pagkatapos, siya ay nagmaneho patungo sa tulay para sa kahindik-hindik na massacre. Kinulong si Rudolph Arellano 10 araw pagkatapos makuha ang bangkay ng kanyang dating asawa mula sa lawa. At dahil sa karumal-dumal niyang mga aksyon, haharapin ni Rudolph ang pinakamataas na parusa ng kamatayan. At sa payo ng kanyang abogado, nagpasya siyang aminin ng lahat upang mapagaan ang parusa. At inilahad kung paano niya dinukot at pinatay ang kanyang dating asawa at ina ng kanilang 4 na anak. Si Juanita, na naroroon sa loob ng korte, ay nawala ng malay sa kanyang kwento. At tinawag ni na Alexandra at Giovanna na isang halimaw ang pumatay sa kanilang kapatid. Si Rudolph mismo, bagamat inamin ang kanyang kasalanan, ay wala pa ring pagsisisi o konsensya. Ibinahagi ni Rudolph ang kanyang salaysay na walang emosyon at pagkabahala.